I'm Kongshi for today's video. Kung taga PUP ka, kilala mo ang sandwich na ito. Ikaw, natikman mo na rin ba ito? Hello mga kamamshi! Welcome back to my channel. I would like to say thank you to all who supported me. And if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell button to keep you updated. At ayun nga, nandito tayo ngayon sa PUP para mag-food trip. Char lang. Pero actually, may inasikaso ako. And since nandito na tayo, libutin natin yung mga makakaya ko lang puntahan. Pero yung mga kasulok-sulukan, hayaan na natin yung medyo malayo na yun. So, eto, ang pupuntahan ko talaga dito sa admin office. At gaya nga nasabi ko, may aasikasuhin kasi ako. Pero kung papasok ka dito para kakain lang or papasok ka ng walang sadya, mahigpit po sila. Hindi sila basta-basta nagpapapasok. Yung mga guard dito, sobrang higpit. Pero since nandito tayo, syempre alam ko, familiar kayo doon sa PEWA. Yung footlong na may na egg. Footlong, egg, and ano ba yan? Ginugulo nito yung buhay ko 2 MB lang ang kaya kong i-memorize. So, dito tayo sa PUP Lagoon. Kasi dito sa Lagoon, andito lahat ng mga pagkain. So, talaga yung sabi kong food trip, pwedeng yung gawin yung mag-food trip kayo dito sa dami ng mga choices na nandito, ng mga paninda nila. So, syempre bago yung food trip na yan, syempre unahin muna natin talaga kung ano yung pakay natin, kung bakit tayo nandito ngayon, kundi mayayari tayo. And after nito, tsaka tayo maglibot doon at papakita ko sa inyo kung paano niluluto ang the legendary PEWA ni Virgin. Yes, si Virgin, ang sabi ng anak ko, ang original na nagluluto ng PEWA dito. So, yun ang pupuntahan natin at hahanapin natin. Nakakatuwa tignan yung mga estudyante. Naalala ko tuloy yung college day ko. Pero hindi ganito, mas maraming estudyante dito. At saka syempre, mas malaki din naman kasi talaga itong university na to. So ayan o, may Lagoon directory pa sila kung ano yung mga gusto mong kainin, kung anong stall number yon o diba, kung nahihirapan ako, let's say gusto mo ng drinks, ayun, dun mo tignan sa directory para kung saang stall number ka pupunta. O, ang dami gaya niyan, ayun chicken wings with rice, ang daming mga choices and reasonable ang kanilang prices o murang-mura para sa estudyante at magsasawa ka pang pumili. Actually, pag ganito kadami, nakakalitong pumili, gaya nito, tignan mo 60 pesos complete meal na, may ulam na, may rice ka na, di ba? Pwede na talaga. Sulit na tipid. Bago ako mag-take out ng PEWA, ayan, tinikman ko muna tong burger dito kasi parang kinakawayan ako. Ang kapal ng patties niya. Then, may kasama na din siyang drinks at saka fries. Hindi ko na matandaan yung presyo kung magkano. So, eto na tayo. Ayan, panoorin nyo kung paano pinre-prepare at ginagawa yung PEWA ni Virgin. Siya talagang original na nagtitinda nito. Actually, sabi ng anak ko before, marami raw nagtitinda ng ganitong sandwich dito. Ngayon, yung mga napuntahan ko, parang siya lang ang nakita ko or siya na lang ang natira na nagtitinda ng PEWA dito. And since siya naman ang original, di ba, matibay. So, ganyan, ayun, ang daming cheese, sarap-sarap. Kaya naman pala siya masarap kasi meron siyang cabbage, shredded cabbage. Tapos may cheese, ang daming cheese, saka ketchup. Tapos, at saka niya, iro-roll. Ganyan pala siya. Diba? Kumbaga, ang daming palaman. Tapos, sa isang ganto, 2 sandwich na yung magagawa. Kung nagtitipid ka, pwedeng kausapin mo yung classmate mo, hati na lang kayo, diba? Malaking tipid na rin yun. Tsaka nakakabusog naman siya mabigat din sa tiyan. Tapos drinks na lang yung idadagdag yung bilhin. Ito, order ko, bali 2 sets, kasi papahati ko lang sa gitna para tipid, diba? Ay, meron din pala siyang burger. Hindi ko, sayang, nauna ko na kasi nadaanan yung tindahan na yon. Kaya doon na lang ako kumain. Tsaka gutom na kasi ako para ako pagbiyahe ko. Hindi naman ako masyadong gutom na gutom pag-uwi. So, yun yung tinry ko. Kung alam ko lang na may burger din pala siya dito, sana ito na rin pala yung tinikman ko. Well, anyway, pampasalubong naman talaga yung purpose ko, kaya ako pumunta dito. Ito nga yung bilhin ko pag uwi dahil na-miss na nung anak kong panganay. Dahil naalala niya noon nung nag-aaral siya, ito ang kanyang madalas kainin, lalo na pagka
saglit lang yung vacant period nila. Tapos, nagtitipid, syempre. Tapos, may kaklase din siya na ganun. Kaya minsan, nagsishare na lang sila, naghahati sila ng classmate niya. Dahil napakahaba naman yun. Talaga namang good for two naman yung sukat nito. Parang magiging busog na busog ka naman pag naubos mo yung isang haba nito. Oh, grabe. Sa palagay mo, kaya mo bang ubusin yung isang haba na yan? Yung ganyang kahaba na footlong. Parang ako hindi. Kasi parang mauumay ka no? Nakakaumay din kaya yan sa sobrang haba. Pero alam mo, ang dami talagang bumibili ng mga estudyante. Kaya siya, ito lang ang tinda niya eh. Tapos burger. Okay na rin ano. Okay na rin talaga yung ganitong negosyo. O, di ba? Negosyo idea. Pewa. Gayahin nyo rin to. Ganito lang kasimple. So, ayan na. Nagbabalot na. Tapos naluto na yung aking order. Ang dami, no? May kasabi kasi akong umorder eh. At meron pa nakapila. Tatapusin muna niya itong batch na to. Tapos meron siya isasalang ulit. Nung college ako, wala akong maalala na mga gantong pagkain sa kantin namin noon. Kasi parang kadalasan nasa SM kami tumatawid dahil sa CCP ako, actually graduate. Hindi masyadong yung pagkain sa kantin. So ang ginagawa namin, since tawid lang yung center point, tapos may mga budget meal doon lang kami bumibili at kumakain. Well, let's go, uwi na tayo, yun lang. Ayan o, ang daming mga stall dito, o di ba? May mga murang coffee milk tea, ayan, ang dami. Ilan din ang mga stall na may milk tea, burger, tapos yung mga value meal, mga budget meal nila. Let's go na, uwi na tayo kasi hapon na, kailangan ko na makauwi agad at makabalik sa bahay. Bye, PUP. O, diba? Meron pang aso dito. Estudyante din yan. And ito na, uwi na tayo. Excited na ako sa pasalubong ko, syempre. At natapos ko rin ngayong araw lahat, yung dapat kong tapusin. At bukas, panibagong gagawin. Syempre, pag nanay ka lahat, hahati-hatiin mo yung oras kung ano yung mga importante na dapat unahin. Ayun, souvenir shop. Sayang, hindi ako gusto ko sana pumasok doon, pero hindi na kasi hapon na, mahirapan na ako sumakay doon sa aming banda. O dito, okay lang, dahil may LRT naman. At may tricycle naman na dyan sa labasan. Mabilis naman ako makakasakay. Pero yung pagdating doon sa amin, yun yung medyo traffic na din kasi doon. And ayoko naman gabihin. Siyempre mag-aasikaso pa tayo. Yan, mag-isip pa tayo ng uulamin. Magluluto pa tayo ng dinner. And ayoko din na masyadong ma-stress pag uwi. Kailangan makapag-relax muna tayo ng konti dahil galing nga tayo sa biyahe. At least makapahinga naman kahit konti. So, ayan. Again, goodbye PUPs. Next year na lang ulit. Diyan ako tatawid. Doon na ako sasakay. Ayun yung terminal ng tricycle. Ang dami. Hindi na uubusan. Ayan. Tsaka mabilis lang din mapuno. Imagine kahit 5 ng pasahero, puno agad yan. Ayan. Sabay tayo sa labasan. Kaya mabilis ngayon napupuno yung tricycle. Sasakay na tayo dito. At syempre, dala na natin yung ating pewa. Salamat sa panonood. God bless everyone.